serbisyong kasambahay tungkol sa free consultation ng ating isang pasyenteng si Jess Belga sa QCGH Orthopedic Surgery Department. Unang inilapit ni Jess Belga ang kanyang kalagayan sa Good Morning Kuya noong Pebrero 3. Ang physical deformity na bunga ng isang aksidente noong 2007 ay nagiging hadlang sa 33 taong gulang na si Jess upang makapagtrabaho ng maayos. Kaya naman, napagpasyahan niyang humingi na ng tulong sa UNTV sa pamamagitan ng Good Morning Kuya segment na ikonsulta mo. Mula sa 1,360 monitoring centers na idudulog ng ating mga kasangbahay ang kanilang mga problemang medikal at legal. Sa tulong ng isa sa mga resident medical expert ng programa na si Dr. Janice De Vera, na ilapit ang kalagayan ni Jess sa Quezon City General Hospital Medical Center. Noong Marso 9 ay sinamahan ng UNTV si Jess upang siya ay maipa-check up at upang matingnan kung anong klaseng operasyon ang isasagawa sa kanya. Ang kwento sa amin ng patient, in 2007, nagkaroon siya ng industrial accident. Naipit sa sa makina. Pinned down yung kamay niya. So he was brought to another hospital, a government hospital. Then they did dilinis. Pagkalinis, naglagay ng bakal sa labas, parang antena. Kinontrol nila yung infection, tapos nag-infect. Tapos namaga pa daw noon, meron siyang pasiotomy. So, ngayon, eventually, nung naka-external device siya, nagkaroon ng infection din dun sa pinaglagyan. So, they have to remove it, lagay sa cast. Unfortunately, nagkaroon ng malformation. Nag-unite yung bone sa hindi kanais-nais na haba at saka nagkaroon ng deformity. Oo, nagkaroon ng deformity. Ang outcome, nagkaroon ng shortening sa muscle, nagkaroon ng shortening sa mga ligament, yung dislocation ng several joints, yung joint niya rito, yung joint niya rito, leading to inability to grip saka yung to use the wrist saka yung hand niya, no. Ngayon, mga ilang taon na siyang walang trabaho, kaya lumapit sa atin, no. Binigay natin sa kanya yung plano natin na maayos yung mga buto, maayos natin yung mga sana magawa natin as soon as possible. Meron siyang dislocation sa wrist, may arthritis na yung wrist niya, merong dislocation sa radio-ulnar joint, meron dislocation sa proximal radio-ulnar joint, meron shortening ng mga tendons, merong contracture doon sa skin. Basically, uunahin nating habulin yung length ng ulna niya, no? Yung sa ulna, para mahabol natin, babaliin natin ulit yung ulna at i-realign natin, no? Tapos i-fix natin siya with the use ng mga implants na kailangan natin, no? Tapos yung mga contracture, i-release din natin yun. Yung mga dislocation, i-reduce natin dun sa dati niyang lugar. I-fix na natin yung wrist niya, no? Dahil sa arthritis, no? It would take us some time para matapos lahat yun. Sana magawa natin, ma-prepare natin as soon as possible. Kailangan niya ng mga 2 to 3 weeks para magpagaling ng mga sugat. Tapos pagka magaling na lahat yung sugat, ibabalik natin yung lakas ng muscle niya, yung function ng mga joints, with the help of our friends from the rehab department. Turuan siya ng mga exercises para magawa lahat ito, no? Sa mga susunod na araw ay patuloy na sasamahan ng UNTV ang kabuuan ng operasyon ni Jess. Nananatili namang bukas ang pinto ng QCGH sa pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng medikal na atensyon. Ngayon, katuwang natin si Kuya Daniel para sa pagtulong sa mga ganyan, no? Dinadala sa amin yung ibang mga pasyente para matulungan natin, no? So maraming salamat, Kuya, no? Dahil sa tulong nyo, makakatulong tayo ulit.